Cancer, ito na yung reading mo. Weekly reading mo for this week. Second week, to be exact. Pero kamagalala kahit lumipas dun sa petsa na binanggit ko, timeless reading din naman ito. So, hindi rin naman ito mag-expire Cancer as long as nakarating sa'yo ito. So, kung hindi mo alam yung Sun, Moon, Rising, Venus signs mo, search mo na lang sa Google how to calculate your birth chart. Kasi kung hindi ka makaresonate dito sa iyong Cancer sign, sun sign or whatever, baka sa ibang signs mo makaresonate ka eh. Okay? So, ano ba yung mga ganap, mga mensahe? Ano yung mga pwedeng mangyari? Yan. This second week or yes, this week. Maraming salamat nga pala pag-hangout mo dito sa akin para manood ng aking reading, Cancer. Bago ka man dito or matagal na. Sobrang na-appreciate ko po yan and malaking tulong po. Kung kayo ay magsusubscribe, like, follow, malaking tulong din po yung pag-share ng mga readings ko. Yan, yung mga gusto mag-avail ng private reading ko, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. Thank you rin sa mga nag-join na membership, nag-avail ng subscription, yung mga nagpapadala ng super thanks and stars. Yan. General reading ito, Cancer. Pwedeng tumutugma to sa love life mo, pwedeng tumutugma siya sa career mo, etc. etc. Pero for sure, hindi ito tutugma sa lahat ng eksaktong-eksakto kasi general reading lang ito. Okay, hindi po ako psychic or whatever, tagabasa lang po ako nung kung ano yung mga nakikita ko sa cards, yung mga energies pinakikiramdaman ko lang. Hindi ko rin po kontrolado kung ito ay tapos na para sa iba or mangyayari pa lang. Pwedeng masagap yung energy mo or energy ng mga tao na nakakadeal mo dito sa situation na to. Okay? So, ayan. Pagdating sa mga signs na napipick up ng cards, so itong mga signs na to babanggitin ko lang. Whether may relate ito sa inyo, no? May kaugnayan man to sa sitwasyon ninyo, sa nangyayari sa inyo, or wala, bahala na po kayo. Kung wala, huwag nyo na pagsakitan ng ulo. Okay? Pwede may Gemini, pwede rin may Sagittarius energy, Taurus, Virgo, Capricorn, or Aquarius. Excuse me. Oh, meron parang Boracay vibes dito or beach vibes. O baka iba sa inyo magta-travel, pupunta sa mga magsi-swimming, island hopping, somewhere na may tubig, may maaraw, okay? O baka magsa-sunbathing kayo. Or ano ba 'yun yung yate-yate, basta. Or baka magta-travel by water, no? Okay, may mga magtatapos this upcoming week, second week. Nakikita ko yan. Meron dito mga bagay na wala na, hanggang doon na lang or wala nang remedyo, Oh, yung iba dito, ito yung mga issue, problema na hindi na mare-resolve, mauuwi na lang sa hiwalayan, ending, breakup. Oh, yan ha. Sa trabaho man ito or sa love life mo or kung saan man, nakaka-relate sa'yo. At saka may timing ka dito 3 months, so sumisingit, tandaan mo na lang to, no? Kasi although weekly yung binabasa natin, may lumitaw na timing, banggitin ko na lang din. Meron ditong timing na 3 months, so hindi ko alam kung tungkol saan yan. Okay. Siguro sige, let me relate to you ano yung nararamdaman ko. Kasi nakikita ko may something nagigiba na rito eh. Meron dito something for sure na patapos na, alam mo yon, irreconcilable na, anytime bibigay. Siguro sa ngayon, rocky, problematic, stormy na, and eventually bibigay din in a span of 3 months. Basta meron ditong something na mag-e-end. Nagsisimula na ngayon yung pagkasira Nagsisimula na yung problema And siguro magiging confirmed dyan or talagang makukumpleto yan sa loob ng 3 months kung ano man tong ganap na ito. O meron binabanggit ditong breakdown, breakup, divorce, ruin, rock bottom, failure, or ending.
Kasi this is collapse, something na magka-crumble down. Guguho na talaga eh, wala na, hanggang doon na lang siya eh. Okay? So, na-reach na yung dead end, na-reach na yung quota, yung limitasyon talaga hanggang doon. Kumbaga sa building, na siya, condemned na, hindi na pwedeng tirahan. Kasi bigay na yun eh, bibigay na eh. Okay? Di ba may, lahat naman ng bagay may expiry. Di ba? Parang ganun. Yan na, kumbaga, hinambing ko siya sa building kasi something na structure na gumuguho na eh. Kumbaga, halimbawa, marriage nyo to kasi may divorce or relationship. Sabi ko nga, nasa rocky, na kayo eh, stormy or rocky period sa ngayon. Alam mo yun, yung eventually bibigay na rin, kumbaga, sa gumuho na rin. Or, kumbaga, sa boat, nag-sink na. Parang ganun. Kumbaga, na bumigay na siya kasi sa wear and tear na eh. Dami ng pinagdaanan talaga na issues nito. Alam mo yun? 'Di ba yung gulong, kumbaga, or sasakyan, napudpud na yung gulong mo, talagang papalitan na yan. No? Or yung sasakyan mo, sobrang luma na. 'Di ba? Parang ganun. No, may ending talaga. Yung 3 months na yun, sabi ko na eh, ending din pala yun eh. So, definitely, sabi ko nga, nagsisimula na yan this second week ng March. Or kung kailan mo maman to mapanood. No? And eventually, ma-reach niya yung peak or yung pinaka outcome or completion nung magaganap na yun is mga 3 months. Mako-confirm yan or talagang makukumpleto na yung ending na yun. Okay? Kaya kung may mga, yan ba, dumadaan kayo sa proseso, yan, may mga ganun. Basta kung ano man itong tinutukoy ng 3 months na to, timing na to, may kinalaman man to sa breakup or sa trabaho ninyo, whatever. Travel, nakikita ko. Some of you are very excited about this. Looking forward, no? Ganda-ganda ng energy. Super excited kayo dito. Rushing forward, papunta rito sa new chapter na to or new adventure na to with the Knight of Wands. No? Ang ganda-ganda ng ngiti. So, ibig sabihin, wow. Excited ka lang talaga dito. Ano may pinag-uusapan? It could be a new relationship, bagong kakilala. It could be travel, literal. No? Kasi parang meron something dito na adventure, pag-explore, pagta-travel. Basta, there is a fresh or exciting chapter na paparating sa'yo. Yun lang yan na nasisense ko rito na ikaw ay very excited about, no? So, ano man yan, sa love life mo man yan or hindi. No, sabi dito, matuto ka na raw sa mga nakaraang pagkakamali mo. Especially sa pagpo-procrastinate, Cancer. Pwedeng iba, there is bad news na paparating with the Page of Coins. So, bad news, syempre pwedeng nakakagalit, pwedeng nakakalungkot, pwedeng nakaka-disappoint. So, whether sa ina-applyan mo man yan, or kung tungkol man saan yan, or from your love life, hindi ko alam, no? Sabi ko nga, general reading to kung ano yung nagre-relate sa inyo. Meron ditong person na wala siyang plano. Oo. Bukod sa wala siyang plano, pwede rin daw wala rin siyang common sense. Wala siyang gagawin. Alam mo yon, hindi siya interesadong kumilos. Yun yung napipil ko. Basta. Ops, meron ditong mga pagkakaayos na magaganap. May makikipagbati na, may makikipag-usap na uli, magre-reach out, o romantic man ito or hindi. Kung dati naghiwalay o kung nag-away kayo nito recently or kung kailan nawalan kay communication, meron na uli. Babalik na yung samahan, babalik na yung connection na yan. Magkakabati na, mag-uusap na uli.
Basta may pagkakaayos dito. Wow, happiness paparating sa iba sa inyo dito pagdating sa love life ninyo. Kung sino man to, kung single kayo, specific ka, kung may darating na person sa inyo, magiging masaya ka with this person. Or magiging masaya yung mga susunod na araw or itong weeks na to or week na to. May enjoy nyo yung isa't isa. Ayan, pwedeng may travel kayo, may date, may honeymoon, di ko alam. Basta, kung hindi to about your love life, this is something na talagang may enjoy mo, magiging happy ka dito sa gagawin mo. Okay? O it could be a karmic daw na connection. Ayun lang, dear. Alam mo, parang ang nasisense ko dito, magiging masaya pero maiksi lang. Oo. This is something na, at least na-experience mo pa rin, Cancer. So, yan, pwedeng karelasyon to, kakonek, or sa trabaho mo, or kung ano man, basta, kung ano man tong nangyayari na to, na nalalasap mo, na i-enjoy mo siya. Pero parang short-lived eh. Alam mo yun, yung hindi siya tatagal. So, enjoyin mo na lang yung moment habang nandun. Yun na lang siguro yung mapapayo ko dyan. Since fleeting lang siya eh. O baka isang linggong pag-ibig. Di ba may kantang ganun? Charot. Basta, at least na-enjoy mo kahit saglit, di ba? O, kahit 3 araw na pag-ibig pa yan or 24 hours na pag-ibig or whatever. Basta, enjoyin mo na lang yung moment, yun na lang, huwag na tayong magpaka-bitter dito. Yun na lang yun. No? Habang nandun yung kasayang moment, yung magical moment na yan, sa career mo man yan, or sa ginagawa mo, or sa love life mo, enjoyin mo lang. Diba? Hindi naman talaga meant to stay lahat sa buhay natin, tao man yan or whatever. Diba? Tayo nga eh, we're not meant to, to live forever eh. Diba? Machuchugi tayo. So, enjoy na lang natin while nandun yung journey, habang dinadanas natin itong mga happiness na ito. Mahaba man maiksi, maging grateful pa rin tayo na naging happy pa rin tayo. At least, diba? Yun eh. Kumbaga eh, it's how you see it eh. Kung if the glass is half empty or half full, parang ganun. Diba? Eh, nasa sa iba-iba yung paningin natin kung ito bang bagay na to ano ba tawag dun, maganda o pangit. Kumbaga, nasa tumitingin yun eh. Nasa nag-a-appreciate yun. No, diba? Yun lang yun. Basta, whatever itong bagay na to, connection man yan or hindi, magiging masaya kayo, pero alam mo yun, this is something na hindi meant na mag-last. Kumbaga, parang sino ba yun? Si Cinderella. Ang ganda-ganda nung gown niya. Ganda-ganda nung karuwahe niya. Sabay may pagtungtong ng alas 12, no? Babush na yung mga yung get-up niya lahat-lahat. O, di ba? May ganun. So, samantalahin mo yung moment na yun. Nakikita ko rito. O baka ito yung lessons learned from the past mistakes. Sabi daw, mas healthy choices na raw yung pinipili mo ngayon. In love and in life. Take note, general reading to ha. So, ayun. O, matuto ka na dun sa naging leksyon mo. Dapat mas, alam mo na kung ano yung healthy para sa'yo. Whether sa love life mo yan or sa career mo, sa sarili mo, etc. So, nakikita ko na mas, responsable ka na, mas wise ka na sa pagpili. No, aware ka na eh. Mas iniingatan mo na yung sarili mo. No, kumbaga, nabago mo na yun eh. Alam mo na yung mga makakabuti or hindi para sa'yo. Dito sa love life mo man to or sa sarili mo. Meron ka talaga mamimit may date this week. Yung iba, pwedeng na-meet nyo na to at magde-date kayo. May magyayaya ng date. Okay? Yung mga dito, single, ayan, may makikilala kayong bago. At mauuwi ito sa getting to know each other, dating. Kaya lang, yun nga lang, sabi ko nga, there is an energy here na siya yung maiksi lang yung magical moment. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko dito sa week na to, second week.
na mga pwedeng mangyari sa'yo, Cancer. Gawin mo lang guide to. Sana ang magkatotoo sa'yo yung mga positive energies. Take care, babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.